Grabe dito, ganda ng kalsada dito. Oh, kala mo airport. Sarap magpatakbo sa ganito talagang kalsada. Grabe, dire-diretso. Ay shit, ka pa. Grabe, ang ganda dito. Ayun na. Grabe. Panalo talaga ang view sa mga ano, pabundukan. Grabe. Wala na yung silver swan dito. Ayun guys, punta kami ng Baguio ngayon. Long ride na naman. Bale ngayon testing natin yung ano, fuel consumption netong aking Raider 150 Fi. Na dati dun sa mga previous vlog ko sa pagbiyahe namin ng Baguio, naka company stock tayo. Tapos nung pangalawa nag open throttle body, pero stock pa din. Ngayon pure stock na tayo guys. Naka 36mm na throttle body, 10 holes injector, 51mm na elbow, black canister ng carb na meron pang catalytic, tsaka remap na ECU. Bale, tingnan natin kung ano kung ilan yung pagbabago dito sa gas consumption, dahil ramdam na ramdam ko guys na meron talaga. Medyo may kalakihan nga rin talaga yung pagbabago sa gas consumption ko compared nung stock. So nung stock ko kasi pumapalo siya ng 58 kilometers per liter. Yun yung pinakauna. Tapos nung pangalawa 57 kilometers per liter. So ngayon na pure stock tayo, tingnan natin kung ilan na yung fuel consumption neto. Bale, 4 pala kami ngayon guys na babiyahe ng Baguio. 3 Raider, 2 Raider Fi, 1 Raider Carb, tsaka 1 Sniper 155. Yung Sniper 155 naka ano ata rin yun, naka racing ECU. Pero walang bakbakan, walang racing na mangyayari. Sana dahil mga kasama ko talagang bakbakero to mga to. Hindi nila alam yung salitang chill ride. Pero ako pipilitin ko na na chill ride lang, kasi yun nga, gusto kong subukan yung gas consumption ng aking Raider Fi. Yun, time check 12:11. Bale, night ride to. Bale, ang plano namin, sana makarating na kami ng Cannon Road ng maliwanag na. Siguro mga 7, ganun. Para naman makita yung tanawin. Kasi yun lang naman kasi talaga yung kagandahan ng pagra-ride. Ine-enjoy mo yung bawat tanawin. Sabi ko kukunin ko yung yung chill ride mode nito na tipid mode, para naman makompute natin kung ano nga ba yung pagkakaiba nito sa company stock, kung gaano nga ba kalakas sa gas ang naka-remap na ECU. Kaso wala walang yung takbuhan yan. Sabi ko chill ride, pumapalo ng 100. Tapos sabi nila chill ride lang daw yun. Tayo magagawa, pero tingnan pa rin natin, diba? Kasi yung una takbo
takbuhan lang namin is nasa 60-80 lang eh. Diba? Chill ride lang talaga nun nung una at saka pangalawa. Pero ngayon pumapalo kami ng 100. Pero tingnan pa rin natin, nakikita pa rin natin yan eh, kung gaano pa rin siya katipid. Feeling ko naman papalo pa rin siya ng 40 kilometers per liter. Sarap talagang sarap din talagang bumiyahe ng gabi pag ganito nagrubo. Kasi diba, pag nagkaroon ng aberya, pero wag naman sana, meron kang mga katulong ganyan. Unlike pag solo ride ka, pag solo ride mas gusto kong bumiyahe sa umaga para kahit magkaroon ka ng aberya, meron at putik na yun. Ang saklap nung biglang lubak na yun. Yun nga, pag nakagkaroon ka nga ng aberya sa umaga, alam mong merong mga open na shop, diba? Tumatalon-talon dyan sa mga tumatalon-talon kami sa mga tulay. Halang yung mga tulay ito. Hindi siya halata sa gabi. Kaya tumatalon-talon kaming lahat. Oh, sunod-sunod pa naman. Yun lang talaga pag problema pag gabi, no? Hindi mo gaanong makita yung mga dinadaanan ko. Pero ang maganda kasi pag gabi, wala yung yung araw, diba? Ang sakit kaya, nakakaubos ng lakas. Kamusta lumipad? Yun guys, Pampanga na kami. Nakalagpas na rin kami ng Bulacan. Bale, Pampanga na kami guys. Grabe. Grabe yung pagtalon-talon namin dun sa may mga tulay sa Bulacan. Sunod-sunod pa naman. Hindi kasi gaanong pansin. Ayun nga kasi yung problema sa gabi, diba? Hindi mo gaanong kita yung tinadaanan mo. Kaya talagang mapapachill ride ka rin talaga sa gabi. Mas safe, diba? Pero ang pinakakagandahan ng talaga nito, hindi ka gaanong pagod. Kasi isang nakakapagod talaga sa biyahe yung araw, lalo na pag sobrang tirik yung araw. Sobrang yan, sobrang init. Time check 1:06 na. Parang ito na ata yung pinakamabilis kong biyahe papuntang Baguio. Ganito talaga kapag bakbakero yung mga kasama. Pero ang kagandahan kasi sa mga kasama kong ganito, pag sinabing hinto talaga yan, no? Kung may gagawin yung isa, talagang hinto, walang iwanan yan. Di tulad ng yung ibang group ride, diba? Pag meron kayong hinahabol na oras, kailangan mong sumabay sa pacing nila. Etong mga kasama ko ngayon guys, itong grupo ko ngayon, para lang din ako nagso-solo ride, na kung kailangan huminto, yan, hinto. Ang dilim, hirap makita yung kalsada. Ay, titik ka. Di ko nakita. Buti na lang nakapag-preno. Masakit. Ang hirap makita yung kalsada dito. Kaya pala, may biglang lubak doon. Bandang Pampanga guys, bungad ng Pampanga, may bigla ang lubak. Tapos packet pa naman. Grabe yung alikabok dito. Kung naka dark lens ka dito, smoke lens yan. Kung wala kang clear, sakit na mata mo dito. Kala mo fog. Grabe. Mga
mga ano, ang nagpapafag pala yun, oh, ginagawa yung kalsada sa kabila. Buti na lang meron tayong clearer ano, yung lens na pwede sa gabi. Siguro kailangan din siguro meron kayong ganun pag bumabiyahe kayo, naglo long ride, lalo na sa gabi. At least kasi sa umaga maliwanag, kaya okay lang yung ano, yung smoke lens, yung mga iridium, yan. Pero pag gabi, as much as possible clear lens, kasi kailangan mo sa talagang isara yung ano, yung lens mo sa sobrang alikabok. Hanggang dito, oh, malikabok pa rin, guys. Kaya sa mga babiyahe dyan papuntang Baguio o papuntang Ilocos, yung pala yung next target natin, guys, no, Ilocos. Kasi yung naka-sniper 155 ngayon, nakasama namin, taga Ilocos din yun, guys. Kaya siya naman yung mag-aaya next time sa Ilocos. Tapos yung isa naman, yung isang naka-Raider FI Bicol naman. Yun yung mga pangarap ko na gusto kong puntahan. Ilocos, yan, tsaka Bicol. So hopefully magala natin yung mga lugar na yan, mapuntahan natin yung mga lugar na yan, di ba? Syempre dadalhin ko kayo, kayong mga viewers tsaka mga subscribers ko, dadalhin ko kayo kung saan man ako gagala. Unti-unti ko na kasing tinutupad yung mga pangarap ko, lalo na ngayon na monetize na, guys, ang aking YouTube channel. Kaya sana patuloy nyo pa rin akong suportahan. So kaya pupunta si Kuya, may bag din sa likod eh. Yun, guys, Angeles City, Pampanga na kami. So nag-on na ako ng Google kasi Google Map, kasi nakakalito, guys. Nakakalito yung daanan sa may San Fernando ata yun, or Angeles, Pampanga. Kasi parang mag-U-turn ka. So kabisado ko na kasi ano eh, bandang Tarlac, Pangasinan yan, hanggang Baguio kabisado ko na. Pero bandang dito hindi pa. Kasi nung nakaraan ata dumaan kami ng ano eh, Nueva Ecija. So ayon kay Google Map, 3 hours and 38 minutes pa daw bago kami makarating sa aming pupuntahan. At update sa fuel ko, isang bar pa lang ang nabawas. Tumakbo na tayo ng 76.4 kilometer. Yun, gumaganda na yung kalsada dito, spalto na. Bale, dito nga pala kami dumaan, guys, kasi gusto kong dumaan ng Bamban Bridge sa may Tarlac. Yung Bamban nata is boundary na ng ano yun eh, boundary ng Pampanga tsaka Tarlac. Ganda dito, no? Puno yung mga nasa paligid mo, tapos yung tuktok mo eh, mga ano na, sanga-sanga yan, no? Ewan ko nga lang kung kita sa camera, pero ang ganda. Siguro sa umaga nakaka-relax ng daanan na to. Ewan lang, baka traffic. Kasi naalala ko parang medyo traffic ata dito. Tapos yung kasama ko nung dumaan kami dyan sa may bike lane. Pero maganda rito. Buti na lang sana ano, sana huwag na nilang putulin yung mga puno dito. Kasi ang ganda. Ang ganda ng kalsada dito. Ang ganda ng daanan. Hindi lang pala yung kalsada. Dahil nga yung mga puno sa paligid. Yun, guys, kakalagpas lang pala namin ng ano, Angeles City, Pampanga. So kanina San Fernando pa lang pala yun. Grabe dito, ganda ng kalsada dito. So
to. Kala mo airport. Ito yung kagandahan pag ano bumabiyahe ka ng gabi, no. Nakikita mo yung ganito kagandang kalsada, yung mga pailaw-ilaw ng bawat lugar. Ito na naman tayo. Wala na talaga, guys. Hindi ko na makukuha yung tipid mode na neto. Sarap kasi sarap magpatakbo sa ganito talagang kalsada. Grabe, dire-diretso. Nakakaramdam na ako ng lamig. Grabe yung aso kanina. Ay shit, tika pare. May napakan akong bato. Baka tumama sa ilalim ko. Napakan ko yung bato sa gitna. Napakan ko yung bato sa gitna. Ano yun? Ha? Baka tumama sa makina ko eh. Di ko napansin. May napakan akong bato, guys. Naramdaman ko tumama sa pangilalim ko. Buti hindi nag-crack. Yun, guys, Bamban Bridge na ata ito. Yun, Bamban Bridge na kami, guys. Bamban Bridge, guys. Pangalawang beses ko nang makadaan dito. So picture lang tayo dito, guys. Wala tayong picture eh. Picture tayo. Sino magpipicture? Yun, guys, after 113 kilometers, kailangan na magpagas ng radar carb sa amin. So yung iba okay pa. Ako kasi mamaya na, kasi gusto ko talagang tignan kung hanggang saan ako iaabot nung isang full tank ko. So ngayon 2 bars na lang ako, guys. So may nakisabay nga pala sa amin, no? Pupunta rin daw siyang Mines View. Naglolo ko tong aking GoPro, guys. Biglang naghahang. Tapos pag titignan ko na yung footage nung naghang, hindi na siya ma-view. Ay, sana hindi masira yung ibang footage. Yun, what's up, guys? Yan, so 159.6 kilometers, blinking na tayo. Mancoda ata yung nabasa ko dito kanina, Mancoda Tarlac. Kailangan na natin magpagas. Tapos compute natin kung ilang kilometer per liter ang kinain niya. Grabe, naglolo ko talaga itong guys, GoPro ko.
So ayun, nagpagas na ako kanina. Ang napagas ko 4.07 kilometers. Saka nung kinompute ko is nasa 39.2 kilometers per liter. Grabe, lumakas na talaga siya sa gas, guys. From 58 kilometers per liter, ngayon 39 kilometers per liter na lang. Kaya takbuhan namin doon is 80 to 120. Yun, what's up guys? Pangasinan na kami. Time check 3:38. So bale magkakape na lang muna kami dito sa may Pangasinan. Total maaga naman masyado kasi plano nga namin maliwanag na pagka nasa na kami, Cannon Road. Alas 3 pa lang. Maaga pa masyado. Maganda ron Cannon Road, may araw na. Yun, what's up guys? La Union na kami. Siya nga pala, nagpahinga kami kanina doon ng halos 45 minutes din ata. So may Binalonan, Pangasinan, nagkape lang. So bali, La Union na to guys. Ito na yung tulay. Papasok na kami ng ng tulay ng La Union. Ito na guys, ang tulay ng La Union. Time check 5:50. Grabe kung tuloy-tuloy yung biyahe namin kanina. Nasa Baguio na kami ng alas 5. Bilis ng biyahe namin. Takbong 100 pa naman kasi. Yun, La Union na. Tsaka mag-uumaga na rin guys. So daan sana kaming Cannon Road, kaso sabi nila sarado daw guys. Kaya no choice tayo kundi sa Marcos Highway ang daan. Yun, ayun na mga bundok. Kitang kita na guys. Ayun, sarado kasi yung Cannon Road. Pati Google Map sa Marcos Highway tayo pinapadaan guys. Sayang. Balikan na lang namin yung Lion's Head. What's up guys? Ito, paakit na kami ng Marcos Highway. Time check 6:33. So dito na tayo makakaamoy ng mga amoy sunog na preno. So ito, La Union pa rin ata to guys. Malalaman nyo yung boundary ng La Union tsaka Benguet pag spalto na yung daanan. So ito, La Union pa rin to. So tara guys, pakit na tayo. Marcos Highway na. Tingnan lang, ang daming truck. Pero buti na lang dito sa Marcos Highway medyo maluwag yung kalsada compared sa Cannon Road. Ito yung kagandahan dito sa Marcos Highway. Yun ganda na ng view. Makakita na tayo ng mga kabundukan. Pati yung mga kasama ko, iniwan na ako. Nagsibakbakan na sila. Yun guys, spalto na ang ating dinadaanan. So nasa Benguet na tayo.
ganda dito. Grabe, ang sarap sa ayos. Kahit wala kaming tulog, relax pa rin kami. Tignan nyo naman kasi yung view. Grabe, panalo talaga ang view sa mga pabundukan. Mapuno na, tapos yung view sobrang angat pa, solid. Dito ako sa Baguio lumaki, pero dadapunta ko talaga dito, na-amaze talaga ako sa mga view na ganito. Sana balang araw Ilocos naman, yun o. Ang sakit sa mata ng araw, walang makita. Yun o. Taga dito naman ako sa Baguio, pero sa tuwing pumupunta ako dito para akong turista. Grabe, amaze na amaze sa ganda ng view. Sabagay, nung tinatahak kasi namin to ng mga bata kami, nasa loob kami ng sasakyan. So ngayon, nakasakay na sa motor. Ibang iba rin talaga
yung experience kapag nakasakay ka sa sasakyan versus nakasakay ka sa motor. Pagdating kasi sa motor guys, kumbaga parang walang limit yung natatanaw mo, walang ibang nakakarang. Kung saan ka lilingon makikita mo yung hampas ng hangin, damang-dama ng buong katawan mo. Kaya masarap din talaga magmotor. Delikado pero masarap kung i-enjoy mo rin talaga. Nagmamantik na yung kamay ko sa lamig. Alas 7 na, 7:10 na guys. At kasalukuyang ine-enjoy namin ang tanawin. Kasi kung hindi ine-enjoy ng mga kasama ko yung tanawin, bakbak na ka ng bakbak. Pero tignan nyo naman, lamig na nung ampas ng hangin. Naka windbreaker na ako pero ramdam na ramdam ko pa rin. Grabe naman. Malapit na ata kami sa tunnel. Ang sakit lang sa mata ng araw. Wow! Amazed kayo sa video dito na. Kala ko gusto nila magpa-picture kaya sila huminto kanina. Wala na yung Silver Swan dito.
nandito na rin lang kami sa Baguio. Uwi na kami ng bahay para makapagpahinga. So maraming salamat guys kung umabot kayo sa part ng video na to. Sana wag niyong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli. Peace out. I know you told your friend you're not